Tinampok kamakailan sa isang palabas sa Canada ang Filipino-inspired gingerbread house ng isang kababayang baker sa Toronto. Ang resulta, pagsasagawa ng isang bahay kubo version ng gingerbread house ngayong holiday season. Silipin sa report ni Paula Saraza. I've always wanted to try and do TV for Cuento. It's part of our bucket list, and when the opportunity came up, I knew I just had to jump on it. Kilala sa kanyang malilikhain at kakaibang cake at cupcake designs, kabilang ang Filipino-Canadian lead baker at may-ari ng Cuento Bakery sa Toronto na si Shannon Nocos, sa 8 bakers na nagtunggali sa palabas na Holiday Bake Shop ng Flavor Network. Sa bawat episode, may kakaibang challenge na kailangang mapagtagumpayan ng bakers. Para kay Nocos, isang pagkakataon para maitampok ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng panlasa pati na ng tradisyon. The first episode challenge was to make a gingerbread house, and I've never made a gingerbread house before. I knew I wanted to go big and to use my family's story because our family home has hosted so many people when they first moved to Canada. Their immigration story kind of starts with us, and I wanted to put that on a platform. Hindi mananalo sa unang episode, pumatok ang bersyon ng gingerbread house ni Nocos at ngayon available na sa kanyang tindahan hanggang sa katapusan ng Disyembre. Ang bahagi ng sales, munting pamasko na rin sa mga naapektuhan ng sunod-sunod na sakuna sa Cebu. My alternative was also a 27-piece bahay kubo. So I decided to create that for our holiday special. So I just felt that this would be really appropriate this year, and also as a highlight to the typhoon relief. We've just been hit with 2 huge typhoons back home, so a portion of the sales will go to that. Natanggal sa show si Nocos sa pangatlong episode. Bagamat limitadong panahon lamang ang itinagal sa show, wala siyang pinalampas na pagkakataon sa pagbida sa kanyang talento at nakapag-uwi rin ng $1,000 sa naipanalong challenge sa episode 2 ng palabas. I did a chocolate miso Bailey's infused cake pop, and then for my macaron, I did a callback to a Christmas that I spent in the Philippines where my uncle, who is also a baker, he taught me how to make yema. And yema is something that we've had at the bakery at Cuento since it started. Malaki rin anya ang pasasalamat niya sa patuloy na pagkilala hindi lang sa sariling bakery, gayon din sa pagpupugay sa mga tulad niyang Filipino small business owner at baker sa gitna ng iba't ibang hamon sa industriya. Whether it's the design or how we incorporate these flavors into each dessert, I think our creativity really shines. Paula Saraza, Omni News, Toronto.